sa ating lahat. Mga kapatid, God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Dapat buhay ng buhay. Sa hapong ito, alam mo na medyo baka nasa pesta pa ang ating mga pakiramdam. Pero salamat sa Panginoon na muli niya tayong tinipon-tipon sa hapong ito. Sa hapong ito, ang ating title ay nahihirapan akong bigyan ng titulo ito eh. Kasi matagal na ito, ulit-ulit na ito. Ang titulo natin ngayon, pinamagatan natin, ang katotohanan sa pag-alinlangan ni Tomas. Ang katotohanan sa pag-alinlangan ni Tomas. Okay. At ang teksto natin ngayon, mga kapatid, ay matatagpuan sa John chapter 20, verses 24 to 29. Okay. Handa na po ba tayo? Okay. Sa ating buhay, sa panahon na nawawalan tayo ng pag-asa, sa time na nangingibabaw ang pangamba, ano o sino ang inaasahan natin? O ano ang ginagawa natin sa time na dumaranas tayo ng ganito? Inaasahan ba natin ang banta ng ating kapaligiran at ang kalupitan nito? O inaasahan natin kung ano ang magiging tugon ng Panginoon para masagot o masolusyonan ang mga takot o pag-aalinlangan nating nararanasan. Inaanyahan ko, mga kapatid, tayong lahat na tumayo at basahin natin ang ating teksto sa hapon ito. Pero babasahin ko, sisimulan ko sa 19 para makita natin yung buong pangyayari hanggang verse 29. Okay. Matthew 20 verses 19. Pero simulan ko sa 19 para ang text natin 24 to 29. Kinagabihan ng araw din yun, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinagitan niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos sila ay hiningaan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin niyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo pinatawad, ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Hindi po. Ngunit si Tomas na tinawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala noon. Roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako naniniwala hanggang hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang isang linggo, muling nagtipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." Subalit sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala." Magpalain na ako magbasa sa banal na kasulatan. Tayo mga sumandaling manalangin, mga kapatid. Tunay nga ang Diyos na
Salamat sa araw na naman ito. Salamat sa buhay na patuloy mong ipinagkaalog sa bawat isa. Panginoon, sa akong ito, kami po'y lumalapit na humihingi na bago namin tanggapin, Panginoon, ang mga mapagpalang salita, ay linisin mo kami, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga pusong isipan para maintindihan ang iyong mga aral sa atin ito. Gayon din, Panginoon, ang iyong lingkod na siya mong gagamitin. Ako po'y lumalapit, inilalapit ko po sa iyo lahat na ikaw po, Panginoon, ang magsasalita. Ikaw na po mapupuno, Panginoon, sa aking kahinaan. Alam ko, Panginoon, ang aking kahinaan. At alam ko rin, Panginoon, na sa pamamagitan mo ito ay mapupunuan. At samahan mo kami, Panginoon, hanggang matapos ang aming gawain sa akong ito. Ito ang aming sinasamang pinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus at sa patuloy at paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Ay makakapunod po tayo. Sa punong ito, mga kapatid, meron lang po tayong tatlong puntos na kailangan nating bigyan ng pansin at unawain sa pag-alinlangan ni Thomas. Ang unang punto natin, mga kapatid, ang kahalagahan ng pagtitipon. Sundan nyo na lang yung nasa PowerPoint natin. Sabi dito, sa verse 24, ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal at kabilang sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Pero sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Dito, mga kapatid, makikita natin yung pag-aalinlangan ni Thomas sa sinabi ng ibang alagad sa kanya. At mababasa natin sa verse 25. Bakit niya nasabi ito, mga kapatid? Dahil si Tomas ay absent. Absent siya nung unang pagpapakita ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At dito nagmula ang kanyang pagkaalinlangan. Dahil hindi niya nakita at nahawakan ang ating Panginoong Hesus. Diba? Kuminsan ganyan din tayo eh. Diba? Halimbawa lang ito ako. Bigyan ko ng halimbawa para masundan natin. Lumapit sa akin si Sister Den. Halimbawa lang ito kasi sa Brother Dave. Sinabi, lumapit sa akin, alam mo bro, nanalo si Brother Dave ng luto. Diba? Hindi ako maniniwala dahil kilala ko eh. Hindi naman siya nagtataya eh. Kaya kailangan mo siyang kausapin. Ganyan din si Thomas. Tama lang na nag-alinlangan siya. Dahil meron siyang gustong patunayan. Di ba? Sa sinabi ng kapwa niya alagad. Sa atin, mga kapatid, ano yung aral na dapat nating makita dito? Masama ba yung ginawa ni Thomas? Kung minsan nga itong ginagawa pa nga natin, tignan mo alagad na yan, no? Alagad na, nag-alinlangan pa. Diba? Minsan, nasasabi din na natin sa ating mga sarili. Minsan, kapatid, nawawala sa atin yung pakikilahok. Yung pakikilahok sa mga gawain spiritual. Tulad nito. Tulad ng linggo. Manood na lang ako ng TV. Manood na lang ako sa YouTube. Kaya kung minsan, huwag na tayo mag-YouTube. Baka yung tayo para hindi na punta sa isa. Yun na joke lang. Yung mga may tayo na hindi makapunta, yung maganda naman yung oras of pwede panoorin doon. Yun yung dapat. Sayang 2 inches ko eh. Kung mas gusto natin mapag-isa, o binabalyo na lang natin ang ating pagtitipon para sa Panginoon. At ito yung namis, mga kapatid. Ito yung pangyayari na namis ni Thomas. Nung nagpakita sa isang pagtitipon
sa unang pagkakataon si Jesus sa kanyang mga kapwa-alagad, absent siya. Yun yung malaki. Yun yung gusto kong ipakita sa atin. Na napakahalaga ang pagtitipon. Mga kapatid, kung hindi tayo nagbibigay, ito yung araw, kung hindi tayo nagbibigay ng panahon para sa mga pagtitipon, para sa Panginoon, marami tayong na-miss na mga magagandang aral o katotohanan para sa ating Panginoon Jesus, like Thomas. Kasi ang pagtitipon, mga kapatid, ay isang utos ito sa atin. Utos ito ng Panginoon na huwag natin kaliligtaan ang pagtitipon. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya na nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Hebreo 10:25. Diba? Tulad nung ginagawa natin sa Sunday School, di ba, napakaganda. Kung nagbibigay tayo ng panahon na magdumalo sa mga ganong gawain para sa Panginoon. Napakasarap ng pakiramdam kasi doon natin nalalaman yung katotohanan. Doon tayo nagpapalakasan sa isa't isa. Kasi may mga itinalaga doon na kung meron na tayong mga katanungan, masasagot sa mga ganong gawain. Kasi hindi natin kayang sagutin. Kahit marami sa YouTube, pero iba pa rin eh. Kung may nag-i-explain sa'yo sa harap-harapan, yung katotohanan tungkol sa ating Panginoon Jesus. Lalong-lalo na sa araw ng linggo. Kaya napakalaga ang pagtitipon. Kasi part na rin ito bilang isang mananampalataya, mga kapatid, na kailangan natin ng makinahog sa mga pagtitipon dahil napaka-importante sa harapan ng ating Panginoon Kristo. Naalala ko yung taga-saan kasi Buyen, pumunta siya sa Maynila. Sinabi ng nanay niya, Christian to. Sinabi ng nanay niya, Buyen, sabi nagpaalam sa nanay niya, Nay, pumunta ako sa Maynila. Oo na, gusto niya magtrabaho. Pumunta si Buyen sa Maynila. Pero sabi ng nanay niya, Buyen, huwag mong kaliligtaan kung ano ka, kung sino ka. Pag-ingatan mo kung sino ka. Nagpunta ng Maynila si Buyen tapos umuwi. Tinanong ulit ng nanay ng Buyen, o ano Buyen, iningatan mo ba ang pagiging Kristiyano mo? Siyempre sumunod si Buyen. Unay, sa pag-iingat unay, wala kang nakakaalam ng Kristiyano. Dapat, ang ibig sabihin, hindi niya ginawa yung pakikitipon sa ibang mga kapwa niya mananampalataya. Kaya ito, yung nangyari kay Thomas, absent siya. Hindi siya nagbigay ng panahon. Kaya na-miss niya ang unang pagpapakita ng ating Panginoon Jesus sa kasama niya ang alagad. Ngayon, sa pag-alinlangan ni Thomas, mga kapatid, mayroon ba siyang ginawa para masagot ang kanyang pag-alinlangan? Ito yung maganda eh. Oo, nagkamali na siya nung absent siya, nag-alinlangan siya. Tama lang yun. Nakagawa na siya ng kamali. Mga kapatid, mayroon pa bang nag-alinlangan sa atin na si Jesus ay namatay at muling nabuhay? Nag-aalinlangan pa ba tayo na makibahagi sa mga gawain para sa Panginoon? Anong dapat natin gawin para masagot ang mga pag-aalinlangan na yan? Nasa parko ba? Ganyan lang yan. Nasa parko ba? Nasa birthday ba? Nasa lago ba? O hayaan na lang natin, lilipas din yan. Dito sa ating pinapag-aralan, mga kapatid, makikita natin yung willingness ni Thomas na hanapin ang kasagutan sa kanyang pagkaalinlangan. Dahil tama naman siya, gusto niyang pagtunayan sa kanyang sarili kung
kung totoong nabuhay na hagmuli ang ating Panginoong Hesus. Dahil may mga chismis na noon eh. Diba? Ang chismis noon, nung sinabi ng mga punong pare, diba? Nung nawala ang bangkay ng ating Panginoong Hesus, sa gilid na tinakaw. Diba? Yan yung chismis noon. Pero si Thomas gusto niya talagang patunayan kung totoo nga na nabuhay ng muli ang ating Panginoon Hesus. Tayo gusto ba natin malaman ang katotohanan? At ang pangalawang punto natin, ang naging solusyon ni Thomas. Ano yung ginawang pamamaraan niya? Saan siya pumunta? O saan na siya nanatili? Verse 26. Sabi dito, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga lagad at kasama na nila si Thomas. Meron siyang ginawa. Dahil naunawaan ni Thomas ang kahalagahan ng pakikilahok sa mga pagtitipon para sa Panginoon. Ano ang naging kaisipan niya, mga kapatid? Ay makibahagi din sa pagtitipon. Kaya, kinalingkuhan. Susunod na linggo, sumama na siya sa mga lagad. Yun yung ginawa niya. Mayroon siyang ginawa. Yun yung napakagandang makita natin. Na meron din tayong gagawin para malaman natin ang katotohanan sa ating Panginoon Hesus. Kaya mga kapatid, kaya ba natin tularan si Thomas na hinanap niya ang kasagutan sa kanyang pagkaalinlangan sa pagtitipon o gawain para sa Panginoon? Sa pagtitipon, mga kapatid, alam natin na kasama natin ang Panginoon sa Matthew 18:20. May mga leader tayo, yung sinabi ko na may mga leader tayo na itinalaga ng Panginoon to explain the right interpretation of the Word of God. Kasi kung sarili lang natin, nai-interpret, napakahirap. Meron naman, nandito si pastor. Nandito tayo lang, nagtutulungan tayo. Yun yung kahalagahan ng pagtitipon na dapat hanapin din natin yung ganong klase. Para masagot kung meron man tayong pag-aalinlangan sa ating mga buhay. At dahil sa napakinggan natin ang salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng tamang pagkakakilanlan sa tunay na Diyos. At dahil sa pagtitipon, mga kapatid, masasagot, nasagot si Jesus, nasagot o si Jesus mismo ang sumagot sa pag-aalinlangan ni Thomas. Yung napakaganda. Verse 27. Verse 27, sinabi dito, at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip maniwala ka. Ano yung problema ni Tomas kanina? Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko mailalagay ang aking daliri sa butas. Yun yung problema niya kanina. Pero dahil sa pagkikilahok niya, gumawa siya ng paraan para mapatunayan niya ang katotohanan. At yan ang sinagot ng ating Panginoong Hesus kay Thomas. At dito, mga kapatid, makikita natin yung kahinahunan ng pagsagot ni Hesus sa katanungan ni Thomas o pag-aalinlangan ni Thomas. Kaya ang lesson dito, mga kapatid, hindi nagalit ang ating Panginoong Hesus. Na kahit pa minsan-minsan nagkakamali tayo, meron tayong mga pagbagsak bilang isang mananampalataya. Pero kung ginagawa natin yung part natin, pag lumalapit tayo sa Diyos, hindi siya nagagalit. Hindi siya nagagalit. Kaya mga kapatid, kung nagkakaroon tayo ng panahon na pinapag-aralan ang salita ng Diyos, huwag natin tularan yung iba na
nag-aaway-aaway tungkol sa salita ng Diyos. Dapat pinagkakaisa niya sa Spirit and in truth. Yun yung dapat nating makita. At dapat nating gawin sa ating mga buhay. Yung pangatlong punto natin, ang deklarasyon ni Tomas. Sinabi ni Jesus kay Tomas, huwag ka nang magkalinlangan pa sa halip maniwala. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Ano ang sinabi ni Tomas? Verse 28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Panginoon ko at Diyos ko. Dito diniklara ni Tomas ang pananampalatayang makapagliligtas, my Lord and my God, na nagsimula sa pag-aalinlangan at natapos sa isang deklarasyon dahil nakita na hawakan niya si Jesus at si Jesus ay muling nabuhay. At dito mga kapatid, makikita natin yung katanungan ng marami at hanggang ngayon, pinag-aawayan pa yan kung sino ang ating Panginoong Kristo. At sa sinabi nito ni Tomas mga kapatid, maliwanag na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Last verse. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala. Dito, mga kapatid, hindi na sumagot si Tomas. Pinagpala silang hindi nakakita. Yan. Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Yan natin mga kapatid po, hindi na sumagot si Tomas. Hinahanap ko kung anong dapat kong sagot dyan eh. Hinahanap ko pero pinasa ko. Pinasa ko, tinulol ko. Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala. Ang tanong ito, sa ating pagtatapos, sino na ang nakakita kay Jesus sa ating dito? Wala pa, no? Wala. Pero naniniwala ba tayo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay? Amen. Kung gayon, mga kapatid, kasama tayo dito sa mga pinagpala kahit hindi natin nakita. Pero tayo naniniwala. Kaya dapat din natin, kaya din natin i-declare sa ating Panginoon, sa ating sarili, ng ating Panginoon, na sabihin natin kay Jesus na Diyos, Panginoon ko at Diyos ko. Sana mga kapatid, nakita natin yung pagbabago na nagsimula sa pag-aalinlangan ni Tomas. Gumawa siya ng paraan para makilala niya ng lubusan ng ating Panginoon. Na nagsimula sa pakikilahok, gumawa siya ng paraan, binigyan niya ang time niya para makilala ang ating Panginoong Yesus. At nung nakita niya, nakilala niya ng lubusan ang Panginoong Yesus. He declared that Jesus is Lord. Yan po ang sinabi ni Tomas. Kaya mga kapatid, kasama po tayo sa pinagpala ng ating Panginoon Jesus. Kaya huwag natin sabihin, kahit hindi natin nakita ang Diyos, ang Jesus sa mismong harap-harapan. Tayo, tulad ng lagi natin napapagulad sa ating teacher, kay Kuya Edgar, tayo ang mga kagamitan ng Diyos para makita ng iba na ang Diyos na sinasamba natin ay tunay at totoo. Hindi ito fake tulad ng iba. Sa mo ito mga kapatid,
nagkaroon tayo ng kaliwanagan sa pag-aalinlangan ni Tomas na nagdulot ng pananampalataya ng pagliligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.